Ikaw mismo nagsabi sa amin dito sa komitiba that you were living under one roof with Mr. Duan Renwu. Ayaw mo sabihin, empleyado ka o partner mo? Ano ba talaga ang relasyon ninyong ni Duan Renwu? Partner mo ba siya o nagtatrabaho ka sa kanya? Saan ka natutong magsalita ng Chinese? Mula maliit ka ba, kinakausap ka ba ng nanay at tatay mo ng Chinese? Ma'am ko po, Yung Mr. mother Chair. mo. Yes po. So very fluent yung mother mo sa Chinese. Chinese po siya. Oh, so Chinese Opo, Mr. speaking. Chair. Magaling ka talaga mag-Chinese, kaya ikaw ang kinuha na personal translator ni Duan Renwu na big boss ng Lucky South 99. Hindi po ba? Because eventually, nung naging close ka na kay Duan Renwu, in fact, lahat ng instruction ni Duan Renwu doon sa operations ng Lucky South 99, sinasabi na niya sa iyo at ikaw bali ang nagmamanage ng Lucky South 99. Thank you, Mr. Chair. I'd like to direct my questions to Ms. Cassandra Ong. Cassandra, nung last hearing, may mga tanong ako sa iyo, if you will recall. Pero hindi malinaw yung mga sagot na nakuha ko sa iyo. Meron pang mga ikangang mga tanong na hindi klaro ang mga sagot mo. Kaya babalikan ko yung pagtatanong ko po, ano? Cassandra, kilala mo si Stephanie Mascareñas, hindi ba? Yes po. Nakasama mo siya sa trabaho sa Lucky South 99. No, Mr. Chair. Hindi tugma o salungat sa salaysay ni Stephanie Mascareñas noong mga previous hearings. Ang sabi ni Stephanie Mascareñas, kayo ay magkakilala, nauna lang siya pagtrabaho sa iyo, sumunod ka pagtrabaho doon sa Lucky South 99. So ano ba talaga ang totoo? Magkasama kayo sa trabaho sa Lucky South 99. Pwede po ako mag-consult sa lawyer ko. Saglit. Hindi, simple lang po yun eh. It's either si Stephanie Mascareñas ang nagsisinungaling o ikaw ang nagsisinungaling. Kasi itong kasalaysay ni Stephanie is under oath also. Very clear po yung sinabi niya, nandan po sa minutes natin, marami pong mga testigos na kadinig dito, hindi ka pa sumisipot noon, tinanong namin si Stephanie Mascareñas, at nung huling punta mo po dito, tinanong ka rin kung kilala mo si Stephanie, sinabi mo totoo. O tapos ngayon, sasabihin mo sa amin na hindi kayo magkasama. Sabi nga ni Stephanie, doon kayo nagkakilala sa Lucky South 99. Hindi po yun totoo, Mr. Chair. O isalaysay mo nga, paano mo nakilala si Stephanie Mascareñas, Mr. Chair? Sabihin mo dito sa komitiba, paano kayo nagkakilala? Nakilala ko po siya doon sa kung saan nakaano yung isang opisina ng aking ninong po. Pero hindi po sa Lucky South po, Mr. Chair. Sandali, pakiulit ngayon na Stephanie. Ang sabi mo, nagkakilala kayo ni Cassandra, ni Stephanie, sa isang opisina na pagmay-ari din ng Lucky South 99. Ganun po ba? Hindi po siya pagmamay-ari ng Lucky South 99 po, Mr. Chair. Mr. Chair, we need, or rather, this representation needs the presence of Stephanie Mascareñas next hearing to establish whether who is lying. Is it Miss Cassandra Ong or is it Miss Stephanie Mascareñas? Pero naka-contempt ka na eh. I would like to cite you for contempt. Pero naka-contempt ka na eh. Because very clear sinabi mo sa akin noon, dito sa komitiba, kilala mo si Stephanie, nagkilala kayo. So ulitin ko, saan kayo nagkakilala ni Stephanie Mascareñas? Mr. Chair, nagkakilala po kami sa isang office, pero hindi po siya Lucky South, Mr. Chair. Saan ba nagtatrabaho si Stephanie? Nung panahon na yun, wala pa pong Lucky South. Wala ding Wordwin. O ganito na lang, Cassandra. The fact remains na magkakilala kayo. Inaamin mo yon na magkakilala kayo.
Yes po, nakikita ko po siya. Ay, hindi yung sa nakikita. Nag-uusap kayo, ang tanong ko. Madalang lang po, Mr. Chair. Madalang. Opo. Pero nagkausap kayo. Opo. In short, magkakilala kayo. On a Opo. first name basis, kilala ka niya as a Cassandra Ong, kilala mo siya as Stephanie Mascareñas. Okay. Alam mo bang sinabi ni Stephanie Mascareñas na nagsabi ka daw sa kanya na ikaw isang purong Chinese? Meaning that you're a pure-blooded Chinese. Yun ang sinabi ni Stephanie Mascareñas dito under oath. Ano ka ba talaga, Mr. Chair? Chinese o Filipino? Mr. Chair, yung dad ko is a Chinese. Pero po, naano po siya ng neutralized. So, Naturalized po. balikan natin. Yung tatay mo is pure Chinese. Kailan siya nakapunta Apo. dito sa Pilipinas? I'm not sure po Mr. Chair. Buhay pa ba yung tatay mo? Hindi ko po alam, Mr. Chair. So sandali. Yung tatay mo is pure Chinese, lumaki ka ba nakasama mo ang tatay mo? No po, Mr. Chair. Lumaki po ako, single mom yung mom ko. So ilang taon na naghiwalay ang nanay mo at saka yung tatay mo? I think nung 3 years old. I'm not sure. So, from 1 year old to 3 years old, lumaki ka na nakilala mo yung father mo. Nandun. Hindi ko po maalala. Ayun lang yung sabi sa akin, Mr. Chair. Sabi mo sa akin, naghiwalay sila yung father and mother mo when you were already 3 years old. So, I'm Yes very po, sure na ayun po. meron kang ano. Mr. Chair, ayun po yung pagkasabi ng mom ko sa akin, Mr. Chair. So, hindi mo na alam ngayon, you have no contact whatsoever with your father since you were 3 years old. Tama po, Mr. Chair. Okay. Yung mother mo, pure Chinese ba? Yes po, Mr. Chair. Pure Chinese yung mother mo. Opo, pero Filipino citizens na siya after siya ikinasal sa father Okay. ko. Mr. Chair, may I know from Ms. Cassandra Ong kung anong ginagamit na pangalan ngayon ng mother mo? Pure Chinese din pala siya. Still Chinese name po. Pero wala na po yung mom ko. Anong pangalan ng mother mo? Lee Xiaing. Li Xiaing. Opo. So in short, sana makuha ko tong totoong istorya ng buhay mo, no? In short, yung tatay mo galing ng China, pati yung nanay mo galing rin ng China. Ang alam ko po, yung father ko nasa Pilipinas na po. Even po yung parents niya po. Kaya nga po nagkaroon yung father ko ng naturalized. Yung ano po, pagka-Pilipino po. Pero inaamin mo yung sinabi ni Stephanie Mascareñas na nagsabi ka sa kanya na ikaw isang purong Chinese. Yung blood, I'm not sure kung sinabi ko po yun o hindi. Pero if blood Sinabi po, ho ninyo yun. Because under oath si Stephanie noon, I'm very sure that Stephanie will not be lying. Hindi bali na lang. Saan ka natutong magsalita ng Chinese? Mula maliit ka ba, kinakausap ka ba ng nanay at tatay mo ng Chinese? ma'am ko po. Yung Mr. mother Chair. mo. Yes po. So very fluent yung mother mo sa Chinese. Chinese po siya. Oh, so Chinese Opo, Mr. speaking. Chair. Pati so kinakausap ka sa bahay mo, Chinese. Chinese and Tagalog po, Mr. Chair. Pero you are very fluent in Chinese. Hindi po super, Mr. Chair. According to Stephanie again, na magaling ka talaga mag-Chinese, kaya ikaw ang kinuha na personal translator ni Duan Renyu na big boss ng Lucky South 99. Hindi po ba? Makinig ka ng insakto, Cassandra, because this is a hearing, ano? Kaya ka kinuha ni Duan Renwu as a personal companion para maging translator. Because eventually, nung naging close ka na kay Duan Renwu,
In fact, lahat ng instruction ni Duan Renwu doon sa operations ng Lucky South 99, sinasabi na niya sa'yo at ikaw bali ang nagmamanage ng Lucky South 99. Hindi po totoo yun, Mr. Chair. Pero nung huling nag-uusap tayo, nung huling tinanong kita, Stephanie, ikaw mismo nagsabi sa amin dito sa komitiba that you were living under one roof with Mr. Duan Renwu. So, if you're living, you're the only person, you're the only, hindi mo man nasabi kung hindi, ayaw mo sabihin, empleyado ka o partner mo, ano ba talaga ang relasyon ninyo ni Duan Renwu? Partner mo ba siya o nagtatrabaho ka sa kanya? Mr. Chair, again po, ninong ko po siya. Okay, assuming Opo. ninong ka niya. Pero sabi mo sa akin, nakapasok ka lang doon sa Lucky South 99 noong 2019. Ano ba talaga? Ba't hindi mo sabihin ng totoo? Paano kayo nagkatrabaho ni Duan Renwu? We need one holding information eh. Hindi po, Mr. Chair. Bali, nagka-message naman kami regarding po dyan sa sinasabi niyo po. Hindi, paano ka nga nakapasok doon? Paano ka nagtrabaho or whatever is your working relationship with you, Duan Renwu, whether he is your partner in business, whether you are working with Duan Renwu, kailan kayo nagsimula magtrabaho ng kasama? Mr. Chair, kausapin ko lang ang lawyer ko saglit. Kaya kausapin mo, pero Mr. Chair, tama yung sabi ni Congresswoman Janet Garin that she's a pathological liar. Itinanong ko na itong ibang tanong ko nung huling hearing. Paulit-ulit ko tinatanong ito, Mr. Chair, paiba-iba ang sagot. From being a manager of this business, from being a manager of Ano, kasi? Mr. Chair, regarding po dyan, I invoke my right against self-incrimination po. Okay. Sa Sige. human trafficking po. Okay, you invoke your right. Mr. Chair, I have been asking these questions to establish the fact that Ms. Cassandra Ong is truly involved in the operations of Lucky South 99. She was there nung nag-apply kayo ng Lucky South as a service provider. Hindi po ba? Nandun ka na sa Lucky South 99 nung nag-apply ang Lucky South 99 dahil doon nagsimula ang Lucky South 99. It started as a service provider. Yun lang muna ang inyong permit na nakuha. Hindi po ba, Ms. Cassandra Ong? Mr. Chair, I invoke my right against Okay. self-incrimination. You invoke your right. The whole night or even up to the next hearing, you invoke your right. But I will establish the fact that you are involved because ito pinakita na ni Congressman Adjong kanina. Ang Lucky South 99, Mr. Chair, started as a service provider. At doon sa application po ng Lucky South 99 as a service provider, ang pumirma po doon si Catherine Cassandra Ong, which ipapa-authenticate natin doon sa NBI. Now, after na sila ay nag-operate na as a service provider for Kessner Games International, they graduated into operations of POGO. And Mr. Chair, again, I believe that, ito, nandito rin po ang dokumento after ng operations ng service provider ng Lucky South 1999, you applied for a POGO main license, Cassandra. Ako na magsasabi sa iyo dahil I will not get anything from you. You will always invoke your right of self-incrimination. So nag-apply kayo, after service provider, nag-apply kayo ng POGO main license, and Ms. Cassandra Ong, kayo rin po ang pumirma
doon sa application sa POGO main license. Then after that, Ms. Cassandra Ong, dahil nga pinapa-abolish niyo yung POGO license, then you applied for an internet gaming license. Doon na po sumipot si Harry Roque. Inadmit po ninyo sa huling hearing, hindi na po pwede kayong magsinungaling dahil pwede nating i-review yung videos. After ng POGO, nag-apply kayo ng internet gaming license, sinama ninyo si Attorney Harry Roque July 26 of 2023, kung saan nagbayad kayo ng $500,000 na tax arrears ninyo doon sa POGO para kayo maka-avail ng internet gaming license. Hindi po ba, Ms. Cassandra Ong? Believe din talaga ako sa iyo, Cassandra, napakabata mo pa pero ang lakas ng loob mo magsinungaling. Anyway, those are the facts, and Ms. Cassandra Ong, Mr. Chair, cannot deny that fact because even Attorney Harry Roque testified here in our hearings that he indeed accompanied Ms. Cassandra Ong doon sa pag-apply ng internet gaming license. In fact, hindi lang isang beses, kundi maraming beses sinamahan ni Attorney Harry Roque si Ms. Cassandra Ong. Alam mo, Ms. Cassandra, hindi ka nga pwede magsinungaling dahil mismo yung nagsama sa'yo, siya na mismo nagsabi dito. Okay. Mr. Chair, isang beses lang po ako sinamahan ni Attorney Harry Roque. And in fact, Mr. Chair, after the meeting with the PAGCOR chairman, ilang beses pa tumawag si Attorney Harry Roque. Okay, it doesn't matter kung ilang beses or isang beses lang na sumama si Harry Roque. Ngayon, inaamin mo na nagsama kayo ni Harry Roque. Ms. Cassandra Ong, di ba kasasabi mo lang ngayon? Kasi sinabi ko maraming beses kayo nagsama. Sabi mo ngayon, hindi po. Di ba, sino ba? Kayo mismo, nakatinig kayo ngayon, di ba? Hindi naman siguro kubing eh. O di ba, kasasabi mo lang, Ms. Cassandra Ong, tinanong kita, maraming beses kayo nagpunta doon. Sumagot ka ngayon, in just 2 minutes, sabi mo, isang beses lang po. So in short, inaamin mo ninyo na kayo ay pumunta doon. Ms. Cassandra Ong. Alam mo, Ms. Cassandra, kanina, wala pang 2 minutes, sabi mo, nagsama kayo doon isang beses. Anyway, it is on record, nadinig ng chairman nyo, nadinig ng ano. So this just proves that this committee has been right all along, and this representation has been right all along, that indeed, Ms. Cassandra Long is really involved in the operations of Lucky South 99. Kasi kung hindi, bakit siya ang mag-a-apply ng internet gaming license doon? Bakit hindi yung may-ari? Bakit hindi yung authorized representative? Bakit si Ms. Cassandra Ong ang dapat pumunta doon? Because she is in the center of the operations of Lucky South 99. Yun po, Ms. Cassandra. Yun po ang buong katotohanan. Mr. Chair, I'm so frustrated already that I cannot proceed with my interpellation because of the lies of Ms. Cassandra Ong. In just a few minutes, nag-iba na naman yung salita niya. Kaamin lang ho niya na siya sumama, ngayon, iba na naman. But I have already stated the predicate, and I can prove that indeed Ms. Cassandra Ong is involved in the operations of Lucky South 99. Marami pa ho ditong mga tanong. Pero sabi ko nga, hindi na nag-cooperate yung resource person. But still, ito po ang tunay na nangyari doon sa involvement ni Cassandra Leong sa Lucky South 99, Mr. Chair. Thank you, Congressman Pimentel. So, Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Chris Vivid, meron pong something sa dalawa na yan, pagtatangol po niya yan because that person is so special sa kanya, magpapakulong yan para dyan. Pahayag naman ni Albert Gualvez, ang galing magsinungaling talaga ni Cassandra Ong.
The way she smile, the way she act, a very skilled criminal. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Fidelis Pagulayan. Look how this Cassandra Ong is responding. Very relaxed and confident, she can even manage to smile, smirk as if telling everybody, I am on top of this. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.